Mga sangkay, alamin nga po natin itong balita at mag-react po tayo tungkol po sa isang piloto na muntikan di umanong patayin ang makina ng isang eroplanong lumilipad. Nako, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga taga-subaybay, lalo na po yung mga solid sangkay na narito lagi. Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang po sa ating channel, paki-subscribe po ito. Sa baba ng video na to, makikita mo po ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mahalaga pong impormasyon yung ating inilalabas mga sangkay para po malaman po nating lahat. At kung ikaw ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Alright guys, eto na nga ang balita mga sangkay. Isa pong piloto di umano, pilotong nagtangkang patayin ang makina ng eroplano na lumilipad na mga sangkay. Eto, tingnan po natin ang balitang to. Kinasuhan na ng 1 count of endangering aircraft in third degree at 83 counts of recklessly endangering another person si Joseph Emerson. Siya ang Alaska Airline pilot na umano'y nagtangkang patayin ang airline engine ng sinasakyang eroplano habang nasa himpapawid noong October 22. Grabe, no? Habang nasa himpapawid, mga sangkay, muntikan pong... Teka, ano yon? Kasi marami na po tayong na pag-alamang kwento, mga sangkay, na may mga eroplano nga po na napabagsak o nagkaroon po ng crash. Dahil nga po sa piloto din ang may gawa. Hindi po sa pananakot, mga sangkay, pero meron pong kwentong ganon na isang piloto parang may problema po siya o depressed ata yun, mga sangkay. Ang ginawa po niya, dahan-dahan niya pong pinabagsak yung eroplano. Ayun ang nangyari. So, eto po ay kahalintulad. Kaya nga lang mga sangkay, ang pinagkaiba po dito, mukhang na, natawag dito, na ano sila, na huli itong taong to, itong piloto na muntikan na mga sangkay, patayin itong makina ng eroplano. And by the way guys, ang eroplano po ang pinaka-safe, okay, na sasakyan. Para lamang po sa kaalaman ng lahat. Kaya nga po, bibihira po tayo makakita ng eroplano na nagkakaroon ng disgrasya. At karamihan po ng napapabalita mga sangkay na nagkakaroon po ng problema na eroplano habang lumilipad. Problema po yan mga sangkay sa, ano ba tawag dan, yung pinaka-ano niya, pinaka-makina niya or kung ano mga pinipindot dyan, nakalimutan na ayusin. Yun po ang naging problema. Pero, bibihira po yan mangyari. Sobrang baga parang imposibleng maganap sa 1 taon, 2 taon, 3 taon. Bibihira lamang po talaga nangyayari yan. Kaya nga po sabi ng ayon nga po sa top 10 ata yun na pinaka-safe na sasakyan, eroplano po ang pinaka-safe. Number 1 po sila. Off-duty din si Emerson nang sumakay siya sa eroplano. Ayon sa isang statement ng abogado ni Emerson, naghain ito ng not guilty plea at sinabing hindi sinadya ng kanyang kliyente ang insidente at inakalang nananaginip lamang sa araw ng pangyayari. Ang bihira. Kayo ba'y maniniwala mga sangkay? Ay nako, hindi daw po inakala o hindi daw po sinadya. Ang bihira, papatayin mo yung makina ng eroplano, hindi mo sinadya at inakala mo lang nananaginip. Kahit sa panaginip di ba? Kahit sa panaginip, hindi mo matatakot kang gawin na patayin ang makina ng eroplano. Kahit pa sa panaginip yan. Dahil unang-una dyan na maiisip natin, di ba? Kapag pinatay ng isang piloto ang eroplano, matik. Babagsak yun. Ano pa nga ba ang magiging nun? Mga sangkay, talagang rekta po yan. Bagsak sa lupa o sa dagat. Sa affidavit naman na ipinasa ng prosecutors, inihayag nito na nag-consume ang suspect ng magic mushroom 48 hours bago bumiyahe sa eroplano mula Washington State patungong California. Ayon kay Emerson, gumamit siya ng magic mushroom dahil sa depresyon. Depress.
So, pwede, mga sangkay, no? Pwedeng depress. Talaga, kasi sino ba naman ang gagawa ng ganyan? Diba? Sino ba ang gagawa? Sino ba maglalakas ng loob na gawin yan? Yung mga, mga sangkay, yung mga kinukuha nila yung sarili nilang buhay. Ano yan hindi po talaga nila yan, nadadala po yan dahil sa depression, na napupunta mga sangkay sa paggawa ng hindi na po magandang gawain para po sa kanyang sarili. At ito, muntikan mga sangkay. Kung hindi nahuli, di dali. Matapos bawian ng buhay ang kanyang best friend. Yun palang dahilan. Na naging dahilan ng kanyang pagka-depress. Pinakawalan mula sa state custody si Emerson. Uy, pinakawalan. Ano nangyari yun? Sa kasunduang hindi ito maaaring lumapit ng 30 feet sa anumang operable aircraft. Pagbabayad ng $50,000 bail, hindi pag-consume ng anumang controlled substance, kabilang na ang alcohol at pagkakaroon ng random drug testings. Uy, napagbigyan pa siya. So yun lamang po yung kumbaga pinaka-deal. Huwag kang lalapit sa ganito, yung mga eroplano na ganyan. Bira. Well, sa kanila po yun Ayon kay National Transportation Safety Board Chair Jennifer Homendy, ang kasalukuyang regulasyon ng Federal Aviation Administration ukol sa mental health ay nagdudulot na magsinungaling o umiwas na magpakonsulta sa doktor kung kaya't marapat itong rebisahin. Okay. Karamihan ganun mga sangkay. Karamihan na issue. Kung mag-research po kayo sa mga piloto na gumawa po ng kalokohan sa eroplano, lahat po is tumutukoy po sa mental health. May mental problem, depressed, at kung ano-ano pa. Kasi hindi po biro magkaroon ng mental, diba? Anxiety o kaya depression. Mahirap po yan. Kaya nga lang, kapag hindi po nakikita mga sangkay, hindi malaman ng pamunuan, di baka dumating sa point na kagaya po nito. Muntikan pong bumagsak ang eroplano ko kung napatay yun. Di bye-bye. Upang matulungan ang mga pilotong nagkakaroon ng mental health problem gaya ni Emerson. Sanicos, UN. Okay, so at least, di ba, safe. Hindi po sila nadali sa, kung namatay yung makina ng eroplano, di dire-diretso po yun, pababa. Mga sangkay. Talagang walang kamalay-malay po yung mga pasahero nun. No? Kaya yung mga sa tingin nila may depression sila, anxiety attack. Magpatingin po sa mga professional pagdating diyan. Para nang sa ganun matulungan at di humantong sa mas malaki pang problema. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you, meron po akong isang Facebook group. Ito po ay ang Facebook group ng Solid Sangkay, no? Kung ikaw ay solid sangkay, talagang 101% solid sangkay ka, gawin mo lang, mag-join ka dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Not YouTube. Facebook. Tapos mag-join. Tapos i-approve ka ng mga admin dito. Okay? So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.